Kamusta mga mahal kong kapatid? Naway sumainyo at inyong pamilya ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Ako si Pastor Antonio Junior. Naway kausapin ka ng Panginoon ngayong gabi. Kalimutan mo muna ang mga problema at makamtan ang kapahingahan na kailangan mo. Para dito, magdadala ako ng mensahe na magbubukas ng iyong mga mata tungkol sa iyong huling hantungan. Dahil alam ko na maraming tao ang nababalisa dahil hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanilang walang hanggang kinabukasan, kung paano sila haharap sa Diyos. Kaya napagpasyahan kong ibahagi ito at magdasal tayo. Ihaharap natin ang sarili sa Panginoon at magiging espesyal ang sandaling ito. Amen? I-like ang video, mag-subscribe sa channel ko at i-activate ang bell para ma-notify ka sa susunod kong upload. Ayos ba? Baka hindi mo alam, pero araw-araw, 6 at 8 PM, may takdang pagkikita tayo para magdasal. Magdadala ako ng mensahe na magbabago ng buhay mo magpakailanman, kung pipiliin mong hanapin ang Panginoon araw-araw. Amen? Para sa mga nagbabago at nakakakita ng pagbabago, ilagay ang iyong komento dito. Mahalagang ma-inspire ang iba sa ating mga patotoo at gawa ng Diyos. Ayos ba? Sige, simulan na natin ang mensahe. Alam mo ba na maraming Kristiyano ang takot sa impyerno na halos hindi nila magawang mamuhay ng payapa at tahimik? Nitong mga araw na ito, nakatanggap ako ng email mula sa isang dalaga na nagsabing ayaw na niyang mag-aral sa kolehiyo. Ayaw na rin niyang magtrabaho. Dahil hindi siya sigurado kung tinatanggap siya ng Diyos, kung babalik na si Jesus anumang oras. Iniisip niya na wala nang saysay mabuhay dahil duda siya sa pagmamahal ng Diyos sa kanya. Maraming tao ang natatakot magkasala dahil iniisip nilang itatakwil sila ng Diyos at aalis ang Espiritu Santo sa kanila kapag nagkasala sila. Maraming maling kaisipan na hindi ayon sa salita dahil sinasabi ng Biblia na ang Panginoon ay Diyos ng awa, isang Diyos na makatuwiran, isang Diyos na makatarungan, pero Diyos din ng biyaya. Hindi alam ng iba na si Jesus ay dumating hindi para hatulan kundi iligtas. At tunay lang magbabago ang buhay natin kung may relasyon tayo sa Kanya. Walang saysay kung mabuti lang ang hangarin, tiyaga o pagsusumikap natin sa sarili nating lakas. Manalangin tayo at magbasa ng salita, hayaan nating baguhin ng Panginoon ang ating isipan. Dahil ayon sa Biblia, doon lang tayo tunay na magbabago. Tandaan, hindi para sa atin nilikha ng Panginoon ang impyerno, kundi para kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Hindi nilayon ng Diyos na ipadala ang sinuman sa pagdurusa dahil pinatunayan niyang mahal niya tayo nang ipadala niya si Jesus para bayaran ang ating kasalanan. Ngunit binigyan din niya tayo ng kalayaang pumili. Kapatid, para makapunta sa langit, magsisi ka lang sa kasalanan at maniwala kay Jesus bilang tagapagligtas. Maniwala na siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. At mula doon, simulan mong sundin ang kanyang mga turo. Doon, ipanalangin mong baguhin ng Panginoon ang iyong buhay araw-araw. Sa panalangin, pagpupuri, pangangaral, at araw-araw na paghahanap, huhubugin ka ng Panginoon. Araw-araw kang magiging mas katulad ni Jesus. Habang hinaharap mo ang mga hamon ng buhay, habang hinaharap mo ang mga pagsubok, habang nakikisalamuha ka sa ibang tao, lahat ng ito ay pinagtatrabahuhan ng Espiritu Santo sa iyong buhay. Bibigyan kanya ng pagpipigil, kahinahunan, pag-ibig, katapatan, at babaguhin niya ang buhay mo sa di inaasahang paraan. Kapag tinitingnan ko ang mga litrato ko noong 18 ako bago magpalit ng pananampalataya, parang ibang tao talaga ako noon dahil sobrang nagbago na ako ngayon. Eksaktong yan ang sinasabi ni Jesus. Kailangan nating ipanganak muli, ipanganak sa Espiritu. Kaya, ito ay isang bagay na lubos na magbabago sa buhay mo. Hindi pwedeng ibigay mo ang buhay mo kay Jesus ng taos puso at manatiling pareho lang ang buhay mo. Hindi talaga pwede. Siyempre, unti-unti kang binabago araw-araw. Unti-unti kang napapalaya mula sa mga kasalanan habang lumilipas ang panahon. Proseso ito, kaya huwag tayong ma-frustrate kung di agad tama ang paglakad. Isipin mong may anak ka, bigla siyang nadapa at natumba, tapos sumuko ka na lang turuan siya. Tinutulungan mo pa rin siya sa buhay niya at natutuwa ka sa bawat hakbang na nagagawa niya. Ama ka, hindi ba?
Gaya ng Diyos na Ama rin, hindi ka niya iiwan kapag nadapa ka. Gusto niya magtagumpay ka, basta aasa, magtitiwala, at maghihintay ka sa Kanya. Mahalagang maintindihan, hindi sa sariling karunungan, kundi sa araw-araw na pagsuko. Kaya ko ito laging sinasabi. Manatili tayong matatag sa panalangin. May mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Brazil na may sari-saring pagsubok at pangangailangan. Nakikita ko ang mga kahilingan ng panalangin. May mga kahilingan para sa kasal. May mga kahilingan para sa karamdaman. Naniniwala ako, ang Diyos, kaya niyang ganap na ibalik ang iyong buhay. Nagsisimula ito kapag ibinigay mo ang buhay mo kay Jesus at tinalikuran ang dating buhay. Ang buhay sa makamundong paraan, ang buhay sa kasalanan, ang buhay na may mga relasyon na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ngayon, pinili mong makisama sa mga taong tutulong sa iyong tumatag sa Diyos. Kaya unti-unti nang nagbabago ang lahat. Hindi mo na maisusuot ang dati mong damit. Gusto mo nang bigyang lugod ang Panginoon. Hindi na para maakit ang iba. Alam mo yon? Ang pagbabago ay nagsisimula sa sarili. Wala ka nang gana magsinungaling. Hindi mo na kayang mandaya. Hindi mo na kayang gumawa ng bagay na makakasama sa ibang tao. Ngayon, dahil sa tinding pagmamahal ng Diyos, mapapatawad mo ang kaaway mo at maipagdarasal ang mga umuusig sa iyo. Iyan ang itinuro ni Jesus. Kung maaari, basahin mo sa bahay ang Mateo Kabanata 5-7. Makikita mong dinala ni Jesus roon ang aral ng Sermon sa Bundok, na siyang pundasyon ng buhay Kristiyano. Kung nais mong mapasaya ang Diyos, basahin ang Mateo Kabanata 5, 6 at 7. Sa dulo ng Kabanata 7, tinapos ni Jesus ang sermon sa bundok gamit ang isang talinghaga. At sinabi niya, ang sino mang nakikinig sa mga salitang ito at isinasagawa ang mga ito, ay katulad ng isang lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang malalakas na hangin, bagyo, at maraming tubig laban sa bahay. Ngunit nanatili itong buo at matatag dahil ito ay nakatayo sa bato. Ang mga nakikinig ngunit hindi isinasagawa ang mga salita mula sa sermon sa bundok ay tulad ng taong nagtayo ng bahay sa buhangin. At dumating ang malalakas na hangin, ang bagyo, ang ulan, at napakalaki ng kanyang pagkawasak. At alam ko na ang salitang ito ay natutupad hanggang ngayon. Ito ay isang walang hanggang salita. Kung susunod ka kay Jesus, walang makakaalis sa iyo sa presensya ng Diyos, kahit dyablo, tao, o kasalanan. Amen? Laging nasa tabi mo ang Diyos, palalakasin at poprotektahan ka niya araw-araw. Sinabi ni Jesus, kung mananatili kayo sa akin at ang aking mga salita sa inyo, hihilingin ninyo ang gusto ninyo at ito'y ipagkakaloob. Alleluia. Kapatid, ang pinakamahalaga sa buhay mo ay ang relasyon mo kay Jesus. Walang saysay ang pagpunta mo sa simbahan, walang saysay ang pagdalo mo sa mga vigil kung wala kang tunay na buhay kasama si Kristo. Basahin ko para sa iyo ang talata sa unang Juan 5. Ito ang patotoo. Ibinigay sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito ay nasa kanyang anak. Ang may anak ay may buhay. Ang wala sa kanya ay walang buhay. Tingnan ninyo mga kapatid, malinaw na sinasabi, kailangan mo ang anak ng Diyos. Ayon sa unang Juan sa Biblia, pananampalataya sa anak ng Diyos lang ang nagwawagi laban sa mundo. Kaya ito ang pinakamahalaga. Sinabi ni Jesus na sa kawalang hanggan, marami ang magsasabi sa kanya, Jesus, pumunta ako sa simbahan, nagpropesya ako, at gumawa ng marami sa iyong pangalan. Pinalayas ko ang mga demonyo. Gumawa ako ng maraming himala. Ngunit sasabihin ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo, kayong gumagawa ng kasamaan. Ipinapakita ni Jesus sa talatang ito na maraming tao ang nagsasalita tungkol sa Kanya, pero walang pagbabago sa buhay nila. Magaling mangaral at kabisado ng mga taong ito ang talata. Mahusay magsalita tungkol sa Diyos, ngunit hindi si Jesus ang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming tao ang nagsasabing, Panginoon, lagi akong nagsisimba, di pumapalya sa pagsamba, at may mga tungkulin ako sa simbahan. Kabisado ko ang maraming talata, pero sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Ginawa niyo lang iyon sa pangalan ko, pero wala kayong tunay na relasyon sa akin. Hindi kayo taos-pusong nagsisi at ayaw niyong sundin ang kalooban ko. Pinili niyo yan. Mahal kong kapatid,
Para sa marami sa inyo ito, hindi sapat ang basta maniwala sa Diyos. Hindi mahalaga ang relihiyon mo. Hindi ako nandito para magtulak o pag-usapan ang relihiyon sa channel ko. Hindi ko kailanman pinag-usapan ang pangalan ng simbahan. Hindi ko kailanman sinabi na magpalit ka ng relihiyon at sumama ka sa simbahan ko. Hindi, pero palagi kong sinasabi na talikuran mo ang mga makasalanan mong gawain at ilagay mo ang pananampalataya mo kay Jesus. Dahil iyan ang magbabago ng buhay mo. Lubos akong nabago. Mga kapatid, iba ako noon. Nabuhay ako sa makamundong paraan, puno ng pagmumura at pornografiya, isang maruming buhay sa kasalanan. Ako yung tipo ng tao na kinatatakutan ng marami kapag dumadaan ako sa tabi nila kasi yung pananamit ko ay talagang nakakaagaw ng pansin. Natatakot sa akin ang mga tao. Alam mo yon, 8 ang hikaw ko sa tenga, itim ang mga kuko at pula ang buhok ko. Hindi ko sinasabing mali iyon o nagsasabi kung ano ang tama o mali. Ang gusto ko lang sabihin, lahat ng iyon ay refleksyon ng kung ano ang nasa loob ko. Madilim ang buhay ko noon. Nababalot ng kadiliman ang buhay ko. Ako'y naliligaw sa kasalanan. Alipin ako ng kaaway, puno ng bisyo, puno ng masasamang gawi. Pero isang araw, pumasok si Jesus doon sa kinaroroonan ko. Pumunta siya dito sa maliit kong mundo. Iniwan niya ang kaluwalhatian at bumaba siya rito sa mundo. At higit pa roon, ipinakita niya sa akin ng personal na mahal niya ako at nagpasya akong buksan ang puso ko sa kanya. Lubos ang aking kalayaan. Ngayon, tiyak na ako sa kaligtasan dahil ito'y biyaya, hindi gawa ko, kundi dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Amen? Sinasabi ko ito dahil maraming tao ang nag-iisip, pastor, pero hindi naman ako magiging sapat na mabuti para maging karapat-dapat sa langit. At totoo iyon. Wala sa atin ang karapat-dapat dahil lahat tayo ay nagkasala at nalayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero kapag kinikilala natin ang ating kaawa-awang kalagayan bilang mga makasalanan at naniniwala tayo na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay para tayo ay iligtas, sa mismong sandaling iyon ay naliligtas tayo at nagiging mga anak ng Diyos. Amen? Sabi sa Biblia, sa langit ay walang kamatayan, kasalanan o pagdurusa at ang kagalakan at kapayapaan ay walang hanggan. Ito ang dapat nating pinakamalaking pag-asa. Maikli lang ang buhay at balang araw, wala na tayo. Pero kung kasama si Kristo, maghahari tayong kasama niya magpakailanman. Amen? Luwalhati sa Diyos. Ngayon, nais kitang ipagdasal, ikaw na nahipo ng salitang ito at napagtanto na wala nang maiaalok ang mundo sa iyo. Dumating na ang oras mo, kapatid. Manalig ka sa Panginoon at sa pamamagitan ng pananampalataya, maliligtas ka ngayon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, makakatanggap ka ng bagong buhay. At simula ngayon, huwag ka nang mag-alala pa tungkol sa mga problema mo. Dahil ang Diyos ang mag-aalaga sa iyo, laging nasa tabi mo at tutulong sa bawat hakbang ng pagbabago mo. Amen? Pumikit at manalangin tayo. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, ako'y lumalapit ngayon sa iyong harapan sa gabing ito na napaka-blessed kung saan narinig namin ang iyong salita, Panginoon. Ilang tao ngayon ang nangangailangan ng mensaheng ito, Panginoon. Mabigat ang kanilang puso. Naramdaman niyang parang nasusunog ang puso niya habang sinasabi ko ang mga salitang galing sa iyo, Jesus, gaya ng pagbago mo sa buhay ko noon. Baguhin mo rin ang buhay ng kapatid kong ito na di makalaya sa kasalanan. Jesus, ang taong ito ay bihag ng bisyo ng pornografiya, prostitusyon, kasinungalingan at panlilinlang. Jesus, palayain mo ang iyong mga anak. Panginoon, ibinuhos mo ang dugo mo sa krus para patawarin at iligtas kami. Jesus, hindi mo kami iniwan at tinapos mo hanggang dulo. Hinihiling ko rin na ipagpatuloy mo ang iyong pagtitiyaga sa amin. Ibuho mo, Jesus, ang iyong mahalagang dugo na nagpapatawad, nagpapadalisay at nagbubura ng aming nakaraan. Ama, hinihiling namin sa ngalan ni Jesus na ibuhos mo ang iyong awa. Madalas magulo ang buhay namin, maraming problema at alitan. Ikaw lang, Panginoon, ang solusyon sa lahat. Panginoon, bigyan mo siya ng karunungan para maayos ang buhay niya. Panginoon, pagpalain mo rin ang aming pamilya na madalas bulag sa espiritual at di nakikita na ikaw lang ang daan, katotohanan at buhay. Jesus, gaya ng pagbago mo sa akin, naniniwala akong buhay ka at patuloy na makapangyarihan magligtas at magpatawad. O Jesus, bigyan mo kami ng biyaya para lagi kaming makaugnay sa iyo araw-araw.
Naway makilala kami ng mga tao bilang mga taong kasama ni Kristo. Naway lalo na ang aming pamilya ang makapansin ng pagbabago. Jesus, tulungan mo kaming mapagtagumpayan ang kasalanan at lahat ng nagpapalayo sa amin sa iyo. Nais naming maging banal kaya Panginoon, huwag mong hayaang maputol ang aming panalangin at araw-araw kaming narito, Ama. Bigyan mo ako ng kakayahan, Panginoon, upang magpatuloy akong mangaral at magbahagi ng iyong pag-ibig. Ang pag-ibig na ito na nagpapabago, na nagbabago ng buhay, na nagbago ng aking buhay at ng libo-libo at milyon-milyong tao. Panginoon, karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Kinikilala naming wala nang katulad mo. Jesus, ipakita mo ang iyong kaluwalhatian at liwanag sa aming buhay at tahanan, lalo na sa gitna ng kadiliman. Pumasok ka sa bawat silid. Ang dating teritoryo ng dyablo ay ngayon sa Panginoon na. Ang aming buhay ay iyon ng pag-aari, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, Panginoon, papuri para sa iyo ang lumalabas sa aming labi. Alleluia. O Panginoon, naniniwala akong gumagawa ka ng himala sa pamilyang ito at sa buhay na ito, Jesus. Kahit hindi pa tayo magkakilala, hindi ko kilala ang buhay ng taong ito, ngunit ikaw ay nakakaalam, Panginoon. Alam mo, Ama, ang mga laban, ang mga sakit, ang mga paghihirap, Ama, na pinagdadaanan ng taong ito. Jesus, pumasok ka at magbigay ng solusyon. Ibalik mo ang pagmamahalan at alisin ang hindi matapos na alitan sa mag-asawa, Panginoon. Masama ang lahat ng ito, gawa ng dyablo. Sa pangalan ni Jesus, pinalalayas namin ang mga nabubuhay sa alitan at di mapayapa. Kinakansela ang lahat ng kulam at kadiliman sa pangalan ni Jesus. Panginoon, gumawa ka ng himala at naway manahan ang iyong banal na espiritu sa buhay ko ngayon at magpakailanman. Alleluia, Panginoon. Naway ang iyong kaluwalhatian ay bumaha sa amin, Panginoon. Dahil naniniwala ako, ito pa lang ang simula. Ito pa lang ang simula ng mga gagawin pa ng Panginoon sa ating mga buhay. Naway isulat ng Panginoon ang pangalan ng taong ito sa aklat ng buhay. Naway maging tunay siyang Kristiyano-Kristiyana na lumalakad kasama ka. Sa ngalan ni Jesus, salamat Ama. Amen. Luwalhati sa Diyos. Alleluia. Napakapalad kapatid. Salamat sa pagsama at pakikibahagi dahil naniniwala akong ang pagkakaisa natin ay nagdadala ng pagbabago. Salamat sa pagbabahagi. Alam kong marami sa inyo ang nagbabahagi ng panalangin sa pamilya at naniniwala akong Espiritu Santo ang gumagawa nito. Hindi ito nakasalalay sa atin. Ang Panginoon ang nagbibigay ng paglago. Tayo'y nagtatanim at nagdidilig lang, ngunit siya ang nagpapalago at humihipo sa mga puso. Amen? Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na kapatid. Huwag mong ipagpaliban, tuloy lang sa pagsama sa gawain. Marami ka pang kailangang baguhin, pero ang Panginoon ang magbabago sa iyo. Kaya mahalaga na hanapin mo siya araw-araw. Ako si Pastor Antonio Junior. Kita tayo sa susunod na video. Malaking yakap.